Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Panitan sa probinsya ng Capiz. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Panitan. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 80 kabanata, ang talata po ay 10. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti, at ang kabundukay kaniyang naliliman. Mga punong sedar, naliliman pati ng sangang malabay. Nagsangang puno, lumagong maputi, at ang kabundukay kaniyang naliliman. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti, at ang kabundukan kanyang naliliman. Mga punong sedar, naliliman pati ng sangang malabay. Mga punong sedar, naliliman pati ng sangang malabay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Panitan sa probinsya ng Capiz, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Panitan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Panitan. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-37 kabanata, ang talata po ay 3. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas.
Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. May mga sadya po na kakatwa sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ating titignan ngayong oras na ito. Yun pong pagkakasabi na mas mahal ni Israel si Jose. Alam niyo po isang katotohanan, ang mga magulang ay walang kaisipan na higit kaysa iba. Ano po, kung marami pong anak, kasi kung isa, wala ng problema na may importante, may mahalaga, may tinitignan, may tinititigan. Pero kung 12, alam niyo po, samantalang ang banal na kasulatan ang nagsabi nito, sa mga para po sa mga magulang, ang pagmamahal para sa mga anak, pantay-pantay. Ibig sabihin, Bernie, nagkamali ang banal na kasulatan nung sinabi yan, hindi po. Kasi po, meron naman pong paliwanag, no? Sinabi kasi niya na mas mahal si Jose kasi matanda na si Israel o ang nunong Jacob nung siya'y isinilang. Alam niyo po yung mga pangyayari, yung mga kaganapan na yung natatandaan na si ganito, pinanganak yan nung ganito yung, naku, napaka, no? Ay, yung pong mga ganong uri ng ah, mga pangyayari, mga kaganapan na ito po yung nakapagbibigay ng, ang sabi po sa English, marker, ano po, na namamarkahan na tatandaan, mas nagiging maliwanag na, ito, si ganito, ganyan. No? At si Jose po ay ipinanganak doon sa pagkakataon na si Jacob ay medyo may edad na. Sa kadahilan ng yung kanyang asawa na si Raquel ay hindi agad nagkaroon ng anak. Ano po, nauna pang nagkaanak si Leah. Siyempre, si Leah naman yung unang pinakasalan. Ano po. Matapos yon, naisip ni Raquel, naku, hindi ako magkaanak. Di, ibibigay ko na lang sa iyo si Bilha, yung kanyang alipin. Ano. At ito naman si Leia, sabi niya, ba, binigay niya si Bila, bibigay ko rin si Silpa. Yung kanya namang alipin, ano po. At dito po natin makikita na kung paano nadagdagan, dumami ang anak ng nunong Jacob na tinawag na Israel. At nung pagkakataon na tinugunan ng Panginoon yung kanyang palalangin, lalo na sa pagkakaloob ng anak sa kanyang asawang si Raquel, napakabuti ng Panginoon. At ito na nga po, ipinanganak na si Israel, ipinanganak na si Jose. At dahil dun sa matagal na paghihintay, sapagkat ang pinakamamahal po ng kanyang ama, si Raquel, ano po, na kapatid ni Leah. Kaya nung ipinanganak si Jose, aba, labis yung kanyang kagalakan, labis yung kanyang kasiyahan. At iginawa ni Jose, ginawa ni Israel ng damit na mahaba at may mga mangga. Alam niyo po, sa ibang salin, sinabi na yung damit na ginawa niya para kay Jose ay matingkad ang kulay. Maraming iba't ibang kulay. At syempre po, kahit saan naman po siguro tayo makakita ng isang bagay na may
kakaibang kulay, ano po, maraming kulay, pinagsama-samang kulay, ito po tatawagin yung ating pansin. Ano po? At sa ganitong paraan, sa ganitong kalagayan, ito po yung nangyari kay Jose. Siya po ay pinakamamahal na nung kanyang magulang at mas pinag-inam pa yung yung pagkakatingin sa kanya ng kanyang mga kapatid. Siya na naman ang may bagong damit. Siya na naman ang may damit na iba't iba ang kulay. Ano, mahaba ang manggas, iba't iba ang kulay. Alam niyo po, ako po'y naniniwala na hindi layunin ni Jacob na magtanim ng pagkainggit dun sa kanyang mga natitirang mga anak. Gayunman, hindi po natin maitatakwil yung katotohanan na tayong mga tao ay may likas na sa ating mga puso dahil dun sa kasalanan na ating ginawa ng ating mga nuno sa halamanan ng Eden. Alam niyo po, dumaloy na yung lahat ng kasamaan. At isa po dyan, yung paghahangad ng mga bagay na pinag-uusapan namin yung patungkol dun sa mga nag-corrupt doon sa ating ah, programa ng gobyerno. Ano po? Na hindi sila nasyahan doon sa milyones kanilang tinanggap at gusto pa nila ng mas marami. Sabi po ni isang pastor na kausap ko, sabi niya, pag binigyan ka nga ng 1 milyon, sabi niya, magkaroon ka ng 1 milyon, hindi mo na malaman kung ano bibilin mo doon. Hindi mo na maisip kung paano mo gagastusin. Sabi ko sa kanya, depende rin po siguro, pastor, kung ilang taon na yung bibigyan. Kasi po, ang mga presyo ng mga gusto ng mga kabataan na bilhin sa kasalukuyan, ako, mukhang hindi po ganun kahirap ubusin ang 1 milyon, sabi niya sa bagay, no? So, sa katotohanan, merong kaisipan, merong damdamin na naghahangad ng mas higit na kung ang iba merong two-door refrigerator, nako four-door yung sa akin. Di ba po? Na kung iisipin mo, bibigyan mo ng pansin, sino yung may two-door refrigerator? Yung kanyang kapatid. At sinasabi niya sa kanyang sarili, 4 doors ang bibilin ko. Di ba po? Kapatid mo, pero ang iyong kaisipan, ang iyong paghahangad, hihigitan mo kung ano yung meron siya. Naku, bato-bato sa langit, ang tamaan, praise the Lord. Kung kayo po, merong puso na kapatid ko, ganito, yung kuya ko, yung ate ko, yung bunso namin, no? Kung sino man, kailangan maungusan ko to. Kailangan mas maganda yung sa akin. Kailangan mas mahal yung sa akin. Naku mga kapatid. Kapag po nagkaroon tayo ng ganyang kaisipan na kailangan mas higit yung sa atin, naku, kailangan po nating manumbalik sa paanan ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat maaring hindi nyo sasaktan, maaring hindi nyo ipipisikal. Pero alam nyo ba na kapag tayo
nag-isip o nagplano ng hindi maganda laban sa nilikha ng Panginoon. Mga kapatid, mawalang galang na kung ating sasaktan, kung ating kakantiin o mag-iisip tayo ng hindi maganda laban sa nilikha ng ating Ama. Alam niyo, sa katotohanan, ayaw natin kay Judas, hindi po ba? Kasi inihudas niya ang ating Panginoon. Pero sa katotohanan, mga kapatid, sa tuwing tayo'y gumagawa, nag-iisip at nagpaplano ng hindi maganda laban sa ating mga kapatid. Naku, para po tayong si Judas na nagbenta sa ating Panginoon sa halaga ng 30 pirasong pila. Bernie, paano naman nakasama si Judas dito sa pagbubulay natin patungkol dun sa mas mahal ni Israel si Jose kaysa sa kanyang ibang mga anak. Kasi po yung katotohanan, katulad nga po nung sinabi ko kanina, yung greed, yung paghahangad ng higit, ito po madalas nating matagpuan sa loob ng ating sambahayan sa mga magkakapatid. At mga kapatid, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin na maaring sabihin natin, mas mahal ng nanay ko si ganito, mas mahal ng tatay ko si ganito, mas higit. Alam niyo po, kapag ka ating binagyang pansin yung katotohanan na di bali ng importante, di bali ng mahalaga sa kahit na sinong Ponso Pilato, wag lang mabaliwala sa harapan ng ating Ama. Alam niyo po, ito po yung ginagawa nung pagkakaloob ng tithe. Yan. Magpapatay si Bernie, hindi po. Liliwanagin ko lang. Kasi may mga kapatid po tayo na ayaw nila ng nagtatay. Nagulat po ako doon sa isang pastor na ako siya po pinakikinggan ko ano po, sinusundan. Nung sabihin niya na hindi kalooban ng Panginoon ang pag-iikapu para sa ating panahon. Yun naman yung kanyang sinabi. So, may panahon lang daw na itinakda ang Panginoon para sa pagkakaloob ng kaloob, ng ikapu. At sa ating panahon, ang sabi daw ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Korinto na kung tayo daw ay magkakaloob, malaya, may kagalakan sa ating mga puso. So, hindi na daw kailangan ng tithes. Alam nyo ba na ang kinakalaban ng tithes kapag ang isang tao ay nagkakaloob ng ikapu sa Panginoon, kinakalaban nito ang kaisipan ng greed. Kinakalaban nito yung pakiramdam na, naku, kailangan sa akin yung mahalaga. Ako lang ang meron nung kahalagan. Alam niyo po yan. Ang kino-contrast, yan ang kino-combat ng fighting. Kaya alam niyo po, ayon sa pag-aaral, yung mga tao na nagkakaloob ng tithes, sila po ang nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya at nagagawa ng mga taong ito na maghatid ng marami pa sa paanan ng ating Panginoon. Yan, hindi po yan kwentong kutsero. Yan po ay ayon sa pagsasaliksi. Ano po? Bakit? Bakit kaya? Kasi po ang ginagawa ng tithing, imbis na nasa isip at nasa puso, yung pagkakaloob, ang pagkakaloob po ng ikapu
ay pagkilos sa Espiritu ng Diyos. Kapag kumilos ka sa Espiritu ng Diyos, paano ka pa magkakaroon ng greed? Ano po? Paano ka pa maghahangad na mas maging higit ka kaysa sa iyong kapatid? Pero alam niyo, warning din po. Kasi naalala ko, may kausap po ako nung ako'y nasa probinsya. Sabi po nung kausap ko, marami daw na mga bato-bato sa langit at samaan, praise the Lord. Mga corrupt na government officials ang malakas magbigay sa simbahan. So, imbis na sila pagalitan ng simbahan, aba, inuunahan na nila. Nagbibigay sila ng malaking kaloob. Nagbibigay sila ng malaking kaloob para hindi sila pagalitan. Para hindi sila sawayin. Para hindi sila itama. Alam niyo po sa katotohanan, ang mga kinaloob natin sa simbahan, yan po ay pinababanal ng Panginoon. At hindi po maitatanggi na kapag pinapaging banal yung ating mga kaloob sa Panginoon, mangyayari po yung pangako ng Panginoon na yung mga nagkaloob babalik sa kanila ng hustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw. Ganun ba, Bernie? Pwede na palang gumawa ng hindi tama. Pwede na palang mangurap, basta mag-iikapu lang, basta magkakaloob lang. Ako mga kapatid, hindi po natin pwedeng lokohin ng Diyos. Maaring gawin natin ito sa kaisipan, para ano na ako, para ang Panginoon, para hindi na ako pansinin ng mga taga-simbahan. Magbibigay na lang ako ng marami. Mga kapatid, kapag ganito po yung ating kaisipan, nasasaliksik po yan ng Panginoon. At maniwala kayo, liliwanagan ng Panginoon ang landas at makikita ang itinatago nyo. Ano ngayon ang ating nais na ipabatid sa bawat isa sa atin? Kung tayo'y dumadaan sa isang mahigpit na pagsubok, lalo na yung may kinalaman sa pananalapi, huwag tayong matukso na gumawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon at sasabihin natin, Lord, ipikit mo ng mga mata mo. Sa pagkakataong ito, tayo po'y dudulog sa Panginoon. Tayo hihingi ng tawad. Kung tayo po ay nagkamali, mga kapatid, ang ating Panginoon, tunay na nagpapatawad. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita. Kami po'y nagpapasalamat sa kaliwanagan na iyong itinakda at itinalaga. Kami po'y humihingi ng kapatawaran doon sa mga pagkakataon na hindi namin naganap ng ayon sa katotohanan ang inyong salita. Panginoon, kami po'y patawarin niyo, lingapin niyo, at dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis sa lahat ng karumihan, sa lahat ng hindi naaayon sa iyong dakilang kaloob. And by faith, Father, we are going to walk in accordance with your purposes. Kung ano ang iyong nais para sa aming buhay. Panginoon, yan yung aming lalakaran. At kami tunay na mananangan sa iyong kalooban at katapatan. Lord, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Panita sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin
Ama, ikaw po ang magpadaloy ng iyong Santong Espiritu sa bayan na ito. Dasal namin na ang iyong katawan ay magkaroon ng pagpapakumbaba, pagkakaisa, unawaan at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Maging dahilan, Panginoon, ng bayan ng Panitan, ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Panitan ay mag-uumapaw ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. At sa pangalan ni Jesus, we're declaring the power of the Holy Spirit as we join as one in worshiping you and declaring your goodness and your love. Amamin din pong idinudulog sa pagkakataong ito. Dumaloy ang Santong Espiritu sa bayan ng Panitan. At Lord, maranasan ng bayan ng Panitan ang pagkilos mo ng may kapangyarihan. Hayaan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Batangas. Kilusan mo po mga bayang ito, tunay na mapangyari ang dakilang kalooban mo. At ang aming panalangin, Lord, magtagumpay ang iyong mga lingkod sa paglakad sa landas na iyong itinalaga. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming pinakamamahal na bayan. Lord, hayaan mong maranasan namin ang pagsama mo ng walang katulad. Hiling namin ang iyong Santong Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos ng may kapangyarihan sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros, at ang aming buong bayang Pilipinas ay kikilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Yan mo rin po na maranasan namin ang pag-unlad upang tunay matupad namin yung tawag mo for us to be the launching pad of the gospel, a missionary sending country, and the America of Asia in the height of its glory. Dasal namin ang iyong pagsama at patuloy na pagkakaloob ng pangangailangan ng aming pinakamamahal na bayan. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At Lord, yung mga bagay na ginawa sa kadiliman, ikaw po ang maglantad sa kaliwanagan. Maraming salamat po, Ama. Amin ding idinudulog sa iyo yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang matupad ang iyong dakilang kalooban. As we also entrust unto you yung mga tao na inihahatid mo, Panginoon, sa pagganap ng iyong kalooban. Inspire them, anoint them, and cause them to walk in your righteousness. Maraming salamat. Lord, ang aming panalangin, umilos ka ng may kapangyarihan sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, panalangin namin ang iyong pangunguna at maging dahilan nito, amang Diyos, upang ang iyong salita ay maihatid sa mga nangangailangan nito. As you also declare the fullness of your blessings para sa iyong mga anak. Father, we also declare peace over Israel. Maraming salamat. Aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit na ramdam. Tayo dudulog lalapit at
tawag sa Panginoon dahil sa Diyos wala imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. Jesus. Amen. 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 Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.